Mga kaibigan, welcome back. Napakainit ang pag-uusapan natin. Tall Blacks naglabas na ng napakalakas na lineup at aminado sila sa rivalry nila sa Gilas and they are looking daw sa paghihigante. At kay Soto posibleng hindi makalaro sa third window dahil nga kapag naglaro ito dito sa Summer League kasi may conflict sa schedules. Ilang araw na po ang laban ng Gilas dito sa New Zealand and finally naglabas na po sila ng lineup kanina lang. Ang first impression ko dito mga kaibigan, ang lakas ng lineup nila na para bang gusto talaga nila makabawi sa Gilas sa Manila. Dito sa kanilang final 12 wala po si Sam Wonderberg na naka 19 points last time nang dumayo sila. Pero kasama dito yung injured nila na 7-footer si Tyrell Harrison. So hindi 100% yan, hindi nakakalaro yan eh. Makakalaro naman mga kaibigan yung malakas nilang big man na si Sam Menenga na grabe nilalaro galing din sa injury. As always, andito yung shooter big man nila ni si Tohi Smith-Milner. At yung mga returning players nila nung last time na dumayo sila nandito. Pero nadagdag dito sina Ruben Terangi at Yanni Wetzel na import sa B-League. Kilala ko po mga kaibigan halos lahat yung andito at kita ko rin yung mga laro nila. Ang pinaka dapat bantayan talaga ng Gilas dito ay number 1 yung Jordan Ngatay. Yan ang pinaka nagpapahirap sa Gilas every time na nakakalaban natin ng New Zealand. I-close out din dapat ang Gilas sa 3-point line etong si Milner at yung Menenga traditional bigs ang galawan pero malakas. At kahapon pala mga kaibigan, New Zealand Breakers sa NBL naglaro sila championship. Champion sila mga kaibigan in season tournament yan. 6 na players nila naglaro dyan, kalahati ng lineup ng Tall Blacks tapos yung coach pa nila nandyan si Label mga kaibigan. So grabe po yung confidence nila ngayon kasi champion sila mga kaibigan pero fatigue factor sila, kulang sa preparation. 23 na ngayon sa 26 na laban may flights pa sila mula Australia to New Zealand tapos flights to Manila. So malamang 2 days lang ang preparation nila versus Gilas Pilipinas. At ito pa nakita ko report nila dun sa kanilang mismong website ng Tall Blacks mga kaibigan. It's no secret that the Tall Blacks Philippines rivalry is one that is slowly building momentum in the landscape of FIBA Asia Basketball. The Tall Blacks will be looking to avenge what happened in the team's previous game in Manila where they went down to the Philippines 89-93. Kaya naman pala ganito ang lineup nila, gusto nilang maghiganti o makabawi sa Gilas. So ngayon pag-usapan naman natin si Kai Soto. Madami po nagtatanong sa akin mga viewers ko about dito nga mga kaibigan. Sa sinabi po ni Sir Homer Saison na sa Gilas Windows daw nga ay the door is closed na daw ika ng kampo ni Kai. At opinion daw ni Homer ay hindi ito makakalaro sa Gilas next window o sa third window mga kaibigan. Dahil tingin daw niya mas pipiliin daw ni Kai ang Summer League sa July kaysa sa $10,000 na bayad sa Gilas. At nakita ko mga kaibigan, totoo sinabi ni Homer nga yan. Maraming salamat kay Paukas at dito kay Sir Homer. Kinausap ko kampo ni Kai Soto. And alam mo ano sabi nila? You know what they told me? Quote to ha? Direct quote. The door is closed. Kung ikaw si Kai Soto, anong pipiliin mo sa July? NBA Summer League o Gilas? $10,000. Kai Soto's not gonna play. Opinion ko lang to ha. I cannot put words in Kai Soto's mouth and I cannot put words in the mouth of his advisor. So ayan po yung opinion ni Sir Homer at lahat naman po tayo may opinion kaya respeto natin yung opinion niya at eto naman po ang aking opinion about dito at yung mga nalaman ko mga kaibigan, kahit na po may balita na committed na daw si Kai dito sa third window may posibilidad na tama nga ang prediction ni Homer na hindi makalaro si Kai dyan sa third window. Hindi po yan about sa pera pero letter P din ang dahilan, pangarap. Ikaw kaibigan, anong pipiliin mo? Maglaro sa Gilas, qualifiers pa lang o maglaro sa NBA Summer League na pangarap mo at pangarap ng buong Pilipinas? Di ba Summer League ang pipiliin natin? So understandable pag yan ang pinili ni Kai during second window. Kasi may conflict po talaga sa schedules ang Summer League at third window. Yan o, tingnan nyo mga kaibigan, California Classic at Salt Lake Summer League pa yan hindi pa yung Summer League. At dapat andyan na si Kai o ang player before pa lang mga kaibigan mag Summer League o before pa lang mag July mga kaibigan o first week ng July nandiyan ka na dapat kasi may mga practice at camps pa yan.
Malay natin mga kaibigan, baka yung rumors na short-term contract kay Kai ay Summer League contract. Kasi mga kaibigan, yung Summer League contract ay isang uri po ng short-term NBA contract. Kasi mostly, ilang buwan pa bago mag-Summer League ay may mga NBA teams na talaga na nagbubuo na ng lineup nila. At tingin ko mga kaibigan talaga may chance na maglaro si Kai dito sa Summer League base sa nilalaro niya ngayon. Kahit sabi ng source sa akin before siya magbalik mga kaibigan, na next year na nga ito susubok dito sa NBA. Sa bagay, kung hindi man nakaplano, kung biglang may kumontak na NBA teams sa Summer League, di ba? Sinong tatanggi doon? May tanong po pala ako sa inyo. Let's say napiliin nga po ni Kai ang Summer League kaysa sa Gilas. Ano po ba nire-representa ni Kai? Di ba Pilipinas din, on higher stage, on bigger stage. Kaya doon sa bumabatikos kay Kai, this is not about money or about Kai. This is about you. You need to wake up, kaibigan. Kababayan po natin yan. Ba't mo binabash? Yung pangarap mo nga na Pinoy sa NBA, sinisikap niyang tuparin. Dugo, pawis, sakripisyo at panahon, ginugugol niyan, babash mo pa? At eto mga kaibigan kung kayo po ay may opinion about dito, ay mag-comment po kayo dyan sa baba. Pero syempre, mas maganda kung kayo po ay magla-like and subscribe para sa mga susunod na topic at latest news natin ay mauna po kayo. So ito, shoutout ko po pala si Gadisar, Fezal Don, Jasper Romero, Aten Star, Junicio Rupo, Dwayne Giselle, Sporty, Sagittarius, JB Santiago, Rolly Perote, Larry Gaupo, Paulo Torre, Cami Casi, Edward, Cyril Bales, Rovic, Gosela, Smoker Adventure. Mga kaibigan, maraming salamat po.